Chris Paul hindi na nakapagpigil pa. LeBron James ipinaliwanag ang kanyang crucial turnover at Jason Kidd nagsiselos kay LeBron. Napakainit ng laro ng Golden State Warriors versus Phoenix Suns. Yun nga lang, init ng ulo. Si Chris Paul ay naijik sa laro dahil sa kanyang mga sinasabi dito kay Scott Foster after na matawagan ng foul. Kaya naman, binigyan siya ng technical foul. Subalit bago umalis itong si CP3, tinawag niyang B*TCH itong si Foster na agad naman pinigilan ni Stephen Curry dahil baka lumala pa ang sitwasyon. Pati si Coach Steve Kerr ay nakakuha din ng technical foul dito kay Scott Foster. Sa post-game interview ay inamin ni Chris Paul na talagang personalan ang ginawa ni Scott Foster at alam daw ng lahat na talagang may history sila matagal na. So hindi maayos ang kanilang relasyon. In short, talagang magkaaway ang dalawang ito. Dapat siguro ay hindi na mag-referee itong si Scott Foster kapag si Chris Paul ang naglalaro. Kung history ang pag-uusapan, matindi talaga ang naranasan ni CP3 dahil natalo lang naman siya sa 13 playoff games kapag si Scott Foster ang referee. Talagang ginagamit ni Scott Foster ang kanyang power as referee sa loob ng court. Kanina naman, sobrang nanghihinayang ang Laker fans dahil nasayang ang kanilang comeback win sana. 101-104 ang final score. Si LeBron James ay umiscore ng 26 points, 9 rebounds at 7 assists. Si AD, 10 points, 13 rebounds, 4 assists. Pero 0 points siya mga amigo sa second half. 2 attempts lang sa third quarter at 1 attempt sa fourth quarter. Di talaga siya nabibigyan ng play. Si Austin Reeves ay may 17 points, 6 rebounds at 6 assists. Si D'Lo may 15 points at 14 points naman etong si Taurean Prince. Ang kumayod talaga para makabalik ang Lakers walang iba kundi si LeBron James na gumawa ng 16 points sa fourth quarter. So talagang siya ang bagong Mr. Fourth quarter ng Los Angeles Lakers. At sa kanyang 12 games this season, nag-a-average si LeBron ng 9.8 points sa fourth quarter. Tumulong naman itong si Austin Reeves na may 9 points at 5 points itong si Taurean Prince. Silang tatlo lang ang naka-score sa fourth quarter. Kaso ang masama, napalya ni LeBron ang kanyang crucial free throw at medyo mababa ang kanyang pasa kay AD kaya naman naabot ng depensa ang bola. Ayon kay LeBron, tama daw ang kanyang basa. Yun nga lang, medyo short ang kanyang pasa at hindi niya napangunahan ang receiver ng bola kaya naman naabot ng bantay. Well, kung hindi natapik ang bola at nakuha ni AD, malamang easy basket yon. Marami ang bumatikos kay LeBron dahil ayon sa kanila, dapat daw ay tinira na ni LeBron ang bola dahil maliit nga lang ang kanyang defender. Pero ayaw daw gawin ito ni LeBron. Na-question din ang kanyang desisyon dahil na-double team daw si AD pero bakit pa doon pinasa? Wala talaga tayong magagawa mga amigo. That's the game. Kung nakuha ni AD ang bola at naipasok, walang magkikriticize kay LeBron pero dahil natapik at natalo, malamang sa alamang si LeBron talaga ang sisisihin. Bawi na lang sa next game mga amigo. Siguro medyo sobrang pagod lang ni The King LeBron James dahil nga siya ang kumayod sa fourth quarter. Ipinahayag naman ni Coach Jason Kidd ang kanyang saloobin patungkol kay LeBron. Ayon kay Kidd, nagsiselos daw siya dito dahil parang nasa 25 years old lamang itong si LeBron sa tindi na kanyang paglalaro. Grabe ka naman, LeBron.